Bago sinabi ng Diyos na lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, bago huminga si Adan sa unang pagkakataon sa hardin ng Eden, bago idilat ni Eva ang kanyang mga mata sa kauna-unahang pagkakataon, pinuno na ng Diyos ang mundong ito ng mga nilalang na nakakatakot, napakalakas at napakamisteryoso na karamihan sa mga Kristiyano ay hindi pa nakarinig tungkol sa kanila. Hindi sila mga anghel, hindi sila mga demonyo. Sila ay mga nilalang na inilarawan ng Biblia ng detalyado at nakakasindak. Mga nilalang na may buto na tanso. Mga nilalang na humihinga ng apoy. Mga nilalang na napakalaki na kayang takpan ng kanilang mga pakpak ang araw. At ito ang talagang nakakagulat. Nilikha ng Diyos ang bawat isa sa kanila bago pa niya nilikha ikaw at ako. Ngayon, ilalantad natin ang 7 nakakatakot na nilalang na nilikha ng Diyos bago pa ang sangkatauhan, mga nilalang na binanggit sa Biblia ngunit hindi pinag-uusapan ng karamihan sa mga pastor. Ang ilan sa kanila ay umiiral pa rin sa espiritual na mundo. Ang ilan sa kanila, ayon sa kasulatan, ay naghihintay para sa katapusan ng mga araw. Manatili hanggang sa dulo dahil ang nilalang numero 7 ay ganap na babaguhin ang paraan ng pagbasa mo sa aklat ng Genesis magpakailanman. Magsimula tayo sa pinakanakakatakot na nilalang na inilarawan sa buong kasulatan. Isang nilalang na ang Diyos mismo ang naglaan ng oras upang ilarawan ng may nakakatakot na detalye. Sa Job Kabanata 41, tinanong ng Diyos si Job ng isang tanong na dapat magpadala ng kilabot sa iyong buong katawan. Mahihila mo ba ang Leviathan gamit ang bingwit o matatali mo ba ang dila nito ng lubid? Maipapasok mo ba ang lubid sa ilong nito o matutusok mo ba ang panga nito ng kawit? Patuloy ba itong magsusumamo sa iyo para sa awa? Magsasalita ba ito sa iyo ng mga magagandang salita? Makikipagkasundo ba ito sa iyo para gawin mo itong alipin magpakailanman? Job 41, 1-4. Tinatanong ng Diyos si Job na parang may madilim na pagpapatawa. Kaya mo bang gawing alagang hayop ang nilalang na ito? Kaya mo bang lagyan ng tali para paglaruan ng iyong mga anak na babae? Ang sagot, syempre, ay hindi. Walang tao ang makakalapit man lang dito. At pagkatapos ay inilarawan ng Diyos kung ano talaga ang hitsura ng Leviathan. Ang pagbahing nito ay nagpapakislap ng liwanag. Ang mga mata nito ay tulad ng sinag ng bukang liwayway. Mga apoy ang dumadaloy mula sa bibig nito. Mga tilamsik ng apoy ang lumalabas. Usok ang umaahon mula sa mga butas ng ilong nito na parang kumukulong palayok sa nagliliyab na tambo. Ang hininga nito ay nagpapaningas ng mga baga at mga apoy ang sumusulong mula sa bibig nito. Job 41, 18-21. Ang dibdib nito ay matigas na parang bato, matigas na parang gilingang bato. Ang espada na umaabot dito ay walang bisa, pati na ang sibat, palaso at pana. Ang bakal ay itinuturing nitong dayami at ang tanso ay parang bulok na kahoy. Ang mga palaso ay hindi nakapagpapatakbo rito. Ang mga batong panghilagpos ay parang ipa lamang dito. Job 41, 24-28. Ang Diyos ang nagsasalita at inilalarawan niya ang isang nilalang na humihinga ng apoy. Isang nilalang na ang balat ay natatakpan ng hindi matatagusan na baluti. Walang espada, walang sibat, walang palaso ang makakapinsala dito. Isang nilalang na may maraming ulo ayon sa Salmo 74, talata 14 na nagsasabing dinurog ng Diyos ang mga ulo ng Leviathan. At pagkatapos ay may sinabi ang Diyos na kamangha-mangha sa Job 41, 33. Walang katulad nito sa lupa, isang nilalang na walang takot. At sa bersikulo 34, tinitingnan nito ng mababa ang lahat ng mapagmataas. Ito ang hari ng lahat ng palalo. Lumikha ang Diyos ng isang nilalang at tinawag itong hari ng lahat ng palalong nilalang. Bakit? Dahil gusto ng Diyos na ipakita na kahit ang pinakanakakatakot na hari ng likas na mundo ay isang laruan lamang sa mga kamay ng Diyos. Sa Salmo 104, 26, mababasa pa natin na ginawa ng Diyos ang Leviathan upang maglaro sa dagat.
Ang pinakanakakatakot na nilalang sa mundo ay laruan lamang ng Diyos. Ngayon, may isang bagay na hindi alam ng karamihan. Ayon sa sinaunang tradisyon ng mga Hudyo na nakatala sa Talmud, nilikha ng Diyos ang dalawang Leviathan, isang lalaki at isang babae. Ngunit napagtanto ng Diyos na kung ang mga nilalang na ito ay mag-aanak, wawasakin ng kanilang mga supling ang buong mundo. Kaya pinatay ng Diyos ang babaeng Leviathan at iningatan ng laman nito para sa isang dakilang handaan na ibibigay sa mga matuwid sa katapusan ng mga araw kapag dumating ang Mesiyas. Higit pang nagpatuloy ang mga sinaunang rabi. Nagkwento si Rabbi Johanan tungkol sa mga manlalakbay sa dagat na nakasalubong ng isang isda na napakalaki na tumagal ng 3 araw bago nakalampas ang kanilang barko dito. At ang isdang ito ay may mga sungay sa ulo nito at nakasulat sa mga sungay na iyon ang mga salitang, "Ako ay isa sa mga pinakamaliit na nilalang na naninirahan sa dagat, at ako ay 300 milya ang haba at ngayon ay papasok ako sa bibig ng Leviathan." Kung ang isang isdang 300 milya ang haba ay maliit na merienda lamang para sa Leviathan, gaano kalaki ang Leviathan mismo? At kailan nilikha ang halimaw na ito? Ayon sa isang midrash ng mga Hudyo, nilikha ang Leviathan sa ika-5 araw, kasama ang iba pang mga nilalang sa dagat, 1 buong araw bago nilikha ng Diyos ang sangkatauhan. Bago pa tayo umiral, may isang dragon sa dagat na humihinga ng apoy at may maraming ulo na lumalangoy sa kailaliman ng karagatan ng Diyos. At sinasadya itong nilagay doon. Ngunit kung ang Leviathan ang naghari sa mga dagat, ano ang naghari sa lupa? Dinadala tayo nito sa nilalang numero 2. Sa Job Kabanata 40, bago pa ilarawan ng Leviathan, ipinakilala ng Diyos ang isa pang nilalang. Isang nilalang na may taglay na titulo na walang ibang buhay na nilalang ang makakapantay. Tingnan mo ang behemoth na ginawa ko kasama mo. Kumakain ito ng damo tulad ng baka. Tingnan mo ang lakas ng balakang nito, ang kapangyarihan ng mga kalamnan ng tiyan nito. Ang buntot nito ay umuugoy na parang puno ng sedro. Ang mga litid ng hita nito ay magkakabuhol. Ang mga buto nito ay tubo ng tanso. Ang mga bias nito ay parang baras ng bakal. Job 40:15-18. Mga buto na tanso, mga bias na bakal, isang buntot na tulad ng puno ng sedro. Sinubukan ng ilang iskolar na tukuyin ng behemoth bilang isang hipopotamo o elepante. Ngunit nakakita ka na ba ng hipopotamo na may buntot na tulad ng puno ng sedro? Ang mga puno ng sedro ay maaaring tumaas ng 40 metro. Walang kilalang hayop sa mundo ang tumutugma sa paglalarawang ito. At nagpatuloy ang Diyos. Ang maalong ilog ay hindi nakapangingilabot dito. Panatag ito kahit ang Jordan ay bumuhos sa bibig nito. Job 40:23, isang ilog na umaaapaw, tubig na bumubuhos at umaalpas, at ang nilalang na ito ay hindi man lang nayanig. Ngunit ang pinakamahalagang bersikulo ay ang Job 40:19. Ito ang nangunguna sa mga gawa ng Diyos. Nangunguna sa mga gawa ng Diyos. Ang pariralang Hebreo ay Reshit Darkeel, na literal na nangangahulugang ang simula ng mga gawa ng Diyos. Ang nilalang na ito ang may titulo bilang unang nilikha ng Diyos. Bago umawit ang mga anghel ng may galak, bago inilagay ang mga bituin sa kalangitan, bago ang liwanag ay nahiwalay sa kadiliman, naroon na ang behemoth. Ito ang unang disenyo, ang unang obra maestra. Ang orihinal na pagpapakita ng Diyos ng purong kapangyarihang hindi mapipigilan. At sinabi ng Diyos kay Job, "Ginawa ko ang nilalang na ito sa parehong paraan na ginawa kita mula sa parehong lupa, gamit ang parehong mga kamay. Ngunit habang ikaw ay marupok, ang behemoth ay hindi masisira. Habang ikaw ay natatakot sa kamatayan, ang behemoth ay walang takot sa anumang bagay." Ngayon, ang Leviathan at ang behemoth ay mga pambihirang nilalang. Ngunit may isang bagay na ayaw malaman ng mga tagasalin ng Biblia. Dahil ang pinakaunang nilalang na binanggit sa Biblia sa Genesis Kabanata 1, versikulo 21, ay sadyang isinalin sa paraang nagtatago ng tunay na nilikha ng Diyos. At dinadala tayo nito sa nilalang numero 3. Buksan mo ang iyong Biblia sa Genesis 1:21. Karamihan sa mga salin sa Ingles ay nagsasabing,
Nilikha ng Diyos ang malalaking nilalang sa dagat. Mukhang walang masama, tama ba? Ngunit ang orihinal na salitang Hebreo ay taninim at hindi ito nangangahulugang mga nilalang sa dagat sa paraan ng pag-iisip natin tungkol sa mga isda at balyena. Ang salitang Hebreo na tanin ay ginagamit sa buong lumang tipan upang ilarawan ang mga halimaw na tulad ng ahas at dragon. Sa Isaias 27:1, ang tanin ay inilarawan bilang isang umiikot na ahas at isang dragon na nasa dagat. Sa Ezekiel 20:3, tinawag ng Diyos si Faraon na ang dakilang tanin na nakahiga sa gitna ng kanyang mga ilog. At nilikha ng Diyos ang malalaking taninim at bawat buhay na nilalang na gumagalaw na masaganang inilabas ng mga tubig. Genesis 1:21, ito ang ikalimang araw ng paglikha. Ang pinakaunang malalaking nilalang na nilikha ng Diyos ay hindi mga balyena o mga dolphin. Sinasabi sa atin ng tekstong Hebreo na sila ay malalaking halimaw na tulad ng ahas mula sa kailaliman. Ang taninim ang uri, ang Leviathan ang kanilang hari. At itinago ng mga tagasalin ang lahat ng ito sa likod ng simpleng pariralang mga nilalang sa dagat. Sa sinaunang malapit na silangan, ang mga dragon sa dagat ay mga simbolo ng unang kaguluhan. Ang mga Babilonyo ay may Tiamat. Ang mga Kananeo ay may Lotan. Ngunit malinaw ang Biblia, hindi sila mga karibal na Diyos. Sila ay mga nilalang, ginawa ng iisang tunay na Diyos sa ilalim ng kanyang ganap na kapangyarihan. Ngayon, sa tradisyon ng mga Hudyo, ang Leviathan at ang Behemoth ay bahagi ng isang banal na tatlong magkakasama. Ang Leviathan ang naghahari sa dagat, ang Behemoth ang naghahari sa lupa, at ang ikatlong nilalang ang naghahari sa kalangitan. Isang nilalang na halos walang nakarinig. Mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung aling nilalang ang pinakanakagulat sa iyo. Magtiwala ka, ang susunod ay mas nakakagulat pa. Ang Ziz ang ikatlong miyembro ng sinaunang tatlong magkakasama. Kung ang Leviathan ang hari ng dagat at ang Behemoth ang hari ng lupa, ang Ziz ang walang katunggaling hari ng kalangitan. Ang pangalang Ziz ay makikita sa Salmo 50:11, bagaman madalas itong isinalin lamang bilang mga nilalang sa parang sa mga Biblia sa Ingles, na nagtatago ng tunay na pagkakakilanlan nito. Ang literal na Hebreo ay, kilala ko ang bawat ibon sa mga bundok at ang Ziz ng parang ay akin. Ngayon, maaaring iniisip mo, kung napakahalaga ng nilalang na ito, bakit halos hindi ito binanggit ng Biblia? At iyan mismo ang tamang tanong. Ibinibigay sa atin ng mga salmo ang pangalan. Ngunit ang Talmud at ang mga literaturang Midrash ang nagbibigay sa atin ng buong larawan. At ang inilalarawan nila ay kahanga-hanga. Ang Ziz ay napakalaki na nang tumayo ito sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan. Ang tubig ay umabot lamang sa bukong-bukong nito, habang ang ulo nito ay umaabot sa kalangitan. Nang iniladlad nito ang mga pakpak, kayang takpan ang buong araw. Isang itlog nito ang nahulog mula sa pugad at ang likido mula sa isang itlog na iyon ay sumira ng 300 puno ng sedro at binaha ang 60 lungsod. Kung ang isang itlog ay nakagawa ng ganoon kalaking pinsala, isipin mo na lang ang ibon mismo. Kasama ang Leviathan at ang Behemoth, kinakatawan ng Ziz ang ganap na kapangyarihan ng Diyos sa bawat bahagi ng nilikha. Ang dagat, ang lupa at ang kalangitan. Walang nakakaligtas sa kanyang awtoridad. At ayon sa tradisyon, ang tatlo ay ihahain sa dakilang handaan ng Mesyas sa katapusan ng mga araw. Ngunit hindi pa tayo tapos, at kailangan kong balaan ka. Ang nilalang numero 5 ang pinakanakagulat sa mga iskolar ng Biblia dahil ang nilalang na ito ay hindi nilikha upang punuin ang mundo. Ang nilalang na ito ay umiral bago pa ang mundo mismo at kinailangang wasakin ito ng Diyos bago pa niya maitayo ang mundong tinitirhan mo. Bago tayo magpatuloy, ang nilalang na ito ay hindi si Rahab na babae mula sa aklat ni Josue. Ito ay isang ganap na ibang Rahab. Sa Hebreo, magkaiba pa ang baybay nila. Ang Rahab na ito ay isang sinaunang halimaw ng kaguluhan
At sinasabi ng Biblia ang tungkol dito gamit ang ilan sa mga pinakamarahas na pananalita sa buong kasulatan. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay inalog niya ang dagat. Sa pamamagitan ng kanyang karunungan ay pinagpira-piraso niya si Rahab. Sa pamamagitan ng kanyang hininga ay luminaw ang kalangitan. Tinusok ng kanyang kamay ang gumagapang na ahas. Job 26, 12-13. Gumising, gumising, bisig ng Panginoon, hindi ba ikaw ang pumutol kay Rahab ng pira-piraso, ang tumusok sa halimaw na iyon? Isayas 51, Siyam. Dinurog mo si Rahab na parang isa sa mga napatay. Sa iyong malakas na bisig ay pinangalat mo ang iyong mga kaaway. Salmo 80, talata 10. Pinagpira-piraso ng Diyos si Rahab. Tinusok ng Diyos ang halimaw na iyon. Ito ay kosmikong pananalita na naglalarawan ng labanan sa pagitan ng Diyos at ng isang nilalang ng kaguluhan na naganap bago pa umiral ang mundo. Sa Henesis Kabanata 1, talata 2, mababasa natin na ang mundo ay walang anyo at walang laman at kadiliman ang nasa ibabaw ng kalaliman. Ang kalalimang iyon, ang walang anyong kahungkagan na iyon, ay maaaring naging kaharian ni Rahab. Hindi lamang nilikha ng Diyos ang mundo mula sa wala. Ayon sa mga talatang ito, kailangang lupigin muna ng Diyos ang kaguluhan. Kailangan niyang talunin si Rahab, durugin ang halimaw, at saka pa lamang niya mailalagay ang liwanag, lupa, dagat at sa huli ang sangkatauhan. Bago naglakad si Adan sa hardin, bago ang unang pagsikat ng araw, ang Diyos ay isa ng mandirigma. Nanalo na siya sa isang kosmikong labanan laban sa mga puwersa ng kaguluhan upang ikaw ay umiral sa isang maayos at magandang mundo. At hindi ito lumang kasaysayan lamang. Dahil ang parehong Diyos na ito ay nakikipaglaban pa rin para sa iyo ngayon. Marahil sa sandaling ito ay nararamdaman mong nananalo ang kaguluhan sa buhay mo. Marahil nararamdaman mong nalulunod ka, na walang kaayusan, walang kapayapaan, walang daan pasulong. Ngunit pakinggan mo ang natutunan natin. Ang Diyos na nakikipaglaban para sa iyo ay ang parehong Diyos na dumurog kay Rahab bago pa sumikat ang araw sa kauna-unahang pagkakataon. Tinalo niya ang kaguluhan bago pa umiral ang mundo. Kayang-kaya niyang talunin ang kaguluhan sa buhay mo ngayon. Hindi iyon talinghaga. Iyon ang kung sino siya. Iyon ang ginagawa niya. Ang susunod na nilalang ay magdadala sa atin sa isang ganap na ibang direksyon. Palayo sa dagat, palayo sa kaguluhan, at patungo sa isa sa mga pinakakakaibang misteryo sa buong kasulatan. Paano kung sabihin ko sa iyo na binanggit ng King James Version ng Biblia ang mga unicorn? Hindi isang beses, hindi 2 beses, kundi 9 na beses. Sa Numbers 23:22, mababasa sa KJV, inilabas sila ng Diyos mula sa Ehipto. Mayroon siyang lakas na tulad ng unicorn. Sa Job 30:9, papayag ba ang unicorn na paglingkuran ka o mananatili ba ito sa iyong sabsaban? Pinalitan ng mga modernong salin ng unicorn ng mabangis na baka. Ngunit ang orihinal na salitang Hebreo ay reem, at kung ano talaga ito ay nananatiling isa sa mga dakilang misteryo ng biblikong zoolohiya. Sa loob ng maraming siglo, talagang naniwala ang mga tao na ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa mga tunay na unicorn. Ang isang salitang ito ay nagpasimula ng isang debate na tumagal ng daan-daang taon at hanggang ngayon walang sinuman ang nakatukoy sa reem ng may ganap na katiyakan. Ano man ang reem, malinaw na sinasabi ng Biblia ang ilang bagay. Ito ay napakalakas, madalas ihambing sa lakas ng Diyos mismo. Hindi ito mapaaamo ng mga tao. At mayroon itong mga sungay na ginagamit bilang simbolo ng banal na kapangyarihan. Tinutukoy ng ilang eskolar ang reem bilang aurochs, isang namatay ng uri ng mabangis na baka na halos 2 metro ang taas at kilala sa buong sinaunang mundo dahil sa kabangisan nito. Ang huling aurochs ay namatay noong 1627 sa Poland. Ngunit kahit ang aurochs ay maaaring hindi ganap na maipaliwanag ang biblikong paglalarawan dahil sinasabi ng Biblia na ang reem ay mas nakakatakot kaysa sa anumang baka.
May isang kamangha-manghang alamat ng mga rabi tungkol sa Reem at sa Arka ni Noe. Ang Reem ay masyadong malaki upang magkasya sa loob. Kaya itinali ito ni Noe sa labas at hinayaang lumangoy sa tabi, na ang ilong lamang nito ang nasa ibabaw ng tubig, nakakabit sa arka sa pamamagitan ng lubid na nakatali sa sungay nito. Isipin mo yun. Isang nilalang na napakalaki na hindi magkasya sa loob ng isang bangka na dinisenyo upang ilagay ang bawat uri ng hayop sa mundo. Isang nilalang na walang tao ang kailanman makakagapang o makokontrol. Ipinapaalala sa atin ng Reem na ang nilikha ng Diyos ay hindi kailanman itinalaga na ganap na mapasunod ng tao. May mga puwersa at nilalang sa mundong ito na nakalaan na manatiling ligaw, malaya, at nasa ilalim lamang ng awtoridad ng Diyos. Ngunit ngayon, dumating na tayo sa nilalang numero 7. At iniwan ko ito sa huli dahil ganap nitong babaguhin ang pagkaunawa mo sa aklat ng Genesis. Bawat aralin sa Sunday School, bawat pintura, bawat pelikula tungkol sa hardin ng Eden ay nagpapakita sa atin ng parehong bagay. Isang ahas na nakabalot sa puno, tinutukso si Eva gamit ang mansanas. Ngunit ang orihinal na tekstong Hebreo ay naghahayag ng isang bagay na ganap na naiiba. Isang bagay na nakatago sa harapan mo sa loob ng libu-libong taon. Sa Genesis 3:1, ang salitang Hebreo na isinalin bilang ahas ay nachash. At dito nagbabago ang lahat. Ang ugat na Hebreo na nachash ay may 3 magkakaibang kahulugan depende sa kung paano ito ginagamit. Bilang pangalan, maaari itong mga hulugang ahas. Iyon ang tradisyonal na salin. Bilang pandiwa, ang ibig sabihin nito ay magsagawa ng panghuhula o mangulam. Ginamit ito sa ganitong paraan sa Genesis 44:5 at Numbers 24:1. Ngunit narito ang pinakanakakagulat na kahulugan. Bilang pang-uri, ang nachash ay may kaugnayan sa salitang Hebreo na nechoshet na ang ibig sabihin ay tanso o tansong pula. Inilalarawan nito ang isang bagay na maliwanag, kumikislap, nagliliwanag. Ang nilalang sa hardin ng Eden ay hindi isang ahas. Ito ay ang nagliliwanag. Ang maningning na mangkukulam. Hindi ito simpleng ahas sa hardin. Ito ay isang maliwanag, maningning na nilalang na nakatayo ng tuwid at nagsasalita ng may katalinuhan. Paano natin nalaman na nakatayo ito ng tuwid? Dahil sa sumpa ng Diyos sa Genesis 3:14. Sinumpa ka ng higit sa lahat ng hayop at sa lahat ng ligaw na hayop. Gagapang ka sa iyong tiyan at kakain ka ng alikabok sa lahat ng araw ng iyong buhay. Kung ang nachash ay dati nang gumagapang sa tiyan nito, walang saysay ang sumpang ito. Hindi mo sinusumpa ang isang nilalang na gawin ang ginagawa na nito. Makatwiran lamang ang sumpa kung ang nachash ay dating nakatayo ng tuwid, ganap na binago ng Diyos ang nilalang na ito. At narito ang isang detalye na nag-uugnay sa buong video na ito. Natatandaan mo ba ang taninim, ang mga halimaw na tulad ng ahas mula sa Genesis Kabanata 1:21? At natatandaan mo ba ang mga serafin, ang mga maaapoy na ahas na ipinadala ng Diyos laban sa mga Israelita sa Numbers Kabanata 21? Nang namamatay ang mga tao dahil sa kamandag ng mga ahas na iyon, sinabi ng Diyos kay Moises na gumawa ng tansong ahas at ilagay ito sa isang poste. At sa Numbers 21:9, mababasa natin na gumawa si Moises ng isang nachash nechoshet, isang ahas na tanso. Ang parehong ugat ng salita. Nachash, nechoshet, ang nagliliwanag na ahas. Libu-libong taon pagkatapos, si Jesus mismo ang tumukoy sa sandaling ito. Sa Juan 3:14 sinabi niya, "Kung paanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao." Ang tansong ahas sa poste ay isang larawan ni Kristo sa krus. Ang parehong salita na naglalarawan sa manlilinlang sa Eden ay naging simbolo ng kaligtasan. Ang nagliliwanag na nilalang na nagdala ng kamatayan sa hardin ay sinagot ng tagapagligtas na nagdadala ng buhay sa krus. Hindi ito pagkakataon lamang. Ito ay ang Diyos na sumusulat ng kwento sa loob ng libu-libong taon
Ngayon, iugnay ito sa Ezekiel 28 kung saan inilalarawan ng propeta ang isang nilalang sa Eden. Ikaw ay nasa Eden, ang hardin ng Diyos. Bawat mamahaling bato ay palamuti mo. Cornalina, krisolito, esmeralda, topasyo, onyx, haspe, lapis lazuli, turkesa at berilo. Ang iyong mga kalupkop at patungan ay gawa sa ginto. Sa araw na ikaw ay nilikha ay inihanda ang mga ito. Ikaw ay itinalaga bilang tagapag-ingat na kerubin. Ikaw ay nasa banal na bundok ng Diyos. Naglakad ka sa gitna ng mga maaapoy na bato. Ikaw ay walang kapintasan sa iyong mga gawa mula sa araw na ikaw ay nilikha hanggang sa nasumpungan sa iyo ang kasamaan. Ezekiel 28, 13-15. Isang nagliliwanag na nilalang sa Eden. Nalalamutian ng siyam na mamahaling bato. Naglalakad sa gitna ng mga maaapoy na bato. Nilikha ng walang kapintasan, ngunit pagkatapos ay nasumpungan ang kasamaan sa kanya. At pagkatapos ay ipinahayag ng Isayas, 14 ang sandali ng paghihimagsik. Paano kang nahulog mula sa langit tala sa umaga, anak ng bukang liwayway? Sinabi mo sa iyong puso, aakyat ako sa kalangitan, itataas ko ang aking trono sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos. Uupo ako sa trono sa bundok ng kapulungan. Aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap. Gagawin kong katulad ko ang kataas-taasan. Ngunit ibinaba ka sa daigdig ng mga patay, sa kailaliman ng hukay. Isayas 14, 12-15. 5 beses sinabi ng nilalang na ito na, gagawin ko. Ito ang anatomiya ng paghihimagsik. Ang sandali kung saan nagpasya ang nagliliwanag na nilalang na hindi sapat ang maging isang nilalang lamang. Gusto nitong maging Diyos. Kaya ano ang nilalang na tumukso kay Eva? Hindi ito isang nagsasalitang ahas sa hardin. Ito ay isang maningning, nagliliwanag, nakatayong nilalang na may labis na kagandahan at katalinuhan. Isang nilalang na nasa Eden bago pa ang sangkatauhan. Isang nilalang na nilikha ng Diyos at isang nilalang na piniling maghimagsik. Ang Nachash ang pinakamapanganib na nilalang na nilikha ng Diyos. Hindi dahil sa laki nito tulad ng Behemoth. Hindi dahil sa apoy nito tulad ng Leviathan, kundi dahil sa kagandahan nito, sa katalinuhan nito, at sa kakayahan nitong manlinlang. At ang pinaka nakakatakot sa lahat? Ayon sa pahayag 12, Siyam, ang sinaunang ahas na iyon, ang orihinal na Nachash, ay aktibo pa rin ngayon. Ang malaking dragon ay ibinagsak, ang sinaunang ahas na tinatawag na Diablo o Satanas, na nagliligaw sa buong mundo. Ang nilalang mula sa hardin ay nandito pa rin. Nagliliwanag pa rin. Nanlilinlang pa rin. At nilikha ito bago ka pa. Kaya ano ang mangyayari sa lahat ng mga nilalang na ito sa huli? Sinasabi ba ng Biblia ang kanilang huling kapalaran? Ang sagot ay oo, at ito ay pambihira. Ibinibigay sa atin ng Isayas 27, isa ang unang sagot. Sa araw na iyon, parurusahan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang espada, ang kanyang mabangis, malaki at makapangyarihang espada, ang Leviathan na gumagapang na ahas, ang Leviathan na pumipilipit na ahas. Papatayin niya ang halimaw ng dagat. Ito ay isang pangyayari sa hinaharap. May takdang araw ang Diyos sa Leviathan, isang huling pagtutuos. At sa araw na iyon, ang parehong Diyos na lumikha ng Leviathan ay kukuha ng kanyang espada at papatayin ito ng tuluyan. At ang taninim, ang mga sinaunang dragon sa dagat na nakatago sa likod ng maling salin, kabilang sila sa dagat. At sinasabi sa atin ng pahayag 21, isa na sa bagong nilikha, wala ng dagat. Ang sinaunang kaharian ng kaguluhan, ang tahanan ng bawat halimaw na tulad ng ahas, ay titigil na lang sa pag-iral. Hindi na kakailanganin ang mga halimaw ng kaguluhan dahil wala ng kaguluhan. Paano naman ang Behemoth at Ziz? Ayon sa Talmud at sa mga tradisyong Midrash, pambihira ang kanilang kapalaran. Kapag dumating ang Mesiyas, ihahanda ng Diyos ang dakilang handaan ng Mesiyas, ang piging ng mga matuwid. At sa piging na iyon, ang karne ng Behemoth, ang laman ng Leviathan, at ang mga pakpak ng Ziz ay ihahain sa mga tapat.
Ang pinakakakatakot na mga nilalang sa buong nilikha ay magiging pagkain ng pagdiriwang. Isang pagkain ng tagumpay. Isang pagkain na nagpapahayag. Natalo na ang kaguluhan. Tapos na ang takot. Nanalo na ang Diyos. At ang reem, ang hindi mapaamo na nilalang na ang lakas ay katulad ng sa Diyos mismo? Sa mundong darating, wala nang hindi mapaamo. Bawat puwersa, bawat nilalang, bawat ligaw na kapangyarihan ay yuyuko sa harap ng may lalang nito. At ang Nachash, ibinibigay sa atin ng pahayag 20-10 ang huling kapalaran nito. Ang dyablo ay itinapon sa lawa ng nagliliyab na asupre. Pahihirapan sila araw at gabi magpakailanpaman. Ang nagliliwanag na nilalang na naglakad sa Eden, na nanlinlang kay Eva, na nanlilinlang sa sangkatauhan sa loob ng libu-libong taon, ay sa wakas ay patatahimikin, magpakailanman. Bakit nilikha ng Diyos ang lahat ng nakakatakot na nilalang na ito bago pa niya tayo ginawa? Ang sagot ay nasa Job 38:4 nang tanungin ng Diyos. Nasaan ka nang inilatag ko ang pundasyon ng mundo? Ipinapaalala sa atin ng Diyos na ang nilikhang ito ay higit na mas malaki at higit na mas misteryoso kaysa sa kayang isipin natin. Hindi tayo ang sentro ng kwento ng Diyos. Tayo ay bahagi nito, isang minamahal na bahagi, ngunit bahagi pa rin. Nilikha ng Diyos ang kapangyarihan bago niya tayo nilikha. Nilikha niya ang kaguluhan bago niya nilikha ang kaayusan. Nilikha niya ang panganib bago niya nilikha ang kaligtasan. At ginawa niya ang lahat ng ito upang kapag dumating tayo sa wakas, malalaman natin na ang Diyos na nagpoprotekta sa atin ay ang parehong Diyos na pumigil sa Leviathan, dumurog kay Rahab at sumumpa sa Nachash. Bawat isa sa mga nilalang na ito ay may takdang katapusan. Isinulat ng Diyos ang wakas bago pa niya isinulat ang simula. Ang Leviathan ay papatayin. Ang dagat ay mawawala na. At ang sinaunang ahas ay mananatiling nasusunog magpakailanman. Kung kaya ng Diyos ang lahat ng iyon, tiyak na kaya niya ang anumang hinaharap mo ngayon. Kung binuksan ng video na ito ang iyong mga mata sa isang bagay na hindi mo pa nakita noon, pindutin ang subscribe button at ibahagi ito sa isang taong kailangan itong marinig. Pagpalain ka ng Diyos at magkita tayo sa susunod na video.